sa inyo lahat. Welcome to our channel. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, for today's video, hindi na tayo papaligoy pa. Pag-uusapan natin ang spray gun. Okay? One of the most common issue is yung lalo na sa nagdi-DIY, kung ano yung bagay na spray gun para sa kanila. Okay? So, mas dito sa video na to, i-discuss natin ng mabilisan kung ano yung bagay sa inyong spray gun, kung ano yung kailangan ninyong bilihin at hindi bilihin. Okay? Una natin pag-usapan ay ang standard na spray gun. Ito yung tinatawag na standard spray gun na kadalasan nakikita natin sa mga spray painters. Okay? Bakit ito? Lalo na sa mga construction, ito yung nakikita natin, no? Iba-iba yung kulay nito. Merong silver, merong yung parang walang kulay na ganito, yung ganitong kulay lang siya. So mabibili yon sa paint centers. Mostly nagre-range lang yan, wala pang more or less 1,000 ganun. So ito ay brand ng Powerhouse. So ililink ko na lang po sa description yung kung saan mabibili ito. Okay, bali ito, ang specs nito ay kompleto. Okay, number 1 yung hangin, yung lapad at nipis ng buga niya, and then yung adjustment ng pintura at yung hangin. Number 1 yung i-consider kung bibili kayo ng spray gun ay dapat meron itong tatlong to. Okay, may mabibili sa market na spray gun na wala ito. Kadalasan ito lang dalawa makikita ninyo. So considering na ito ay na iikot-ikot, yun ang isa kung bakit ito ang kadalasang number 1 na mabenta in the market, kasi nga sa nagagawa nito. Ang nagagawa nito ay kaya niyang pag ganon, at the same time kaya niya yung paikot-ikot tong cup na hindi natatapon ang pintura. Okay, isa sa maganda sa ganitong standard size ng mga spray gun ay madali siyang linisin. At base sa experience ko sa mga ganitong spray gun, pino ang buga nito at high quality rin. High quality yung spray niya, high quality yung buga niya, pino, as in pino talaga, lalo na sa top coat. So you might considering to buy na dalawa, kasi pag isa hugas ka na hugas, pag dalawa meron kang pang primer, meron kang pang finish. Okay, second ay itong industrial grade na Lotus brand na spray gun. Ang specs naman ito ay tatlo rin, kompleto. Ito yung adjustment sa buga. So ito yung sa paint, and then ito yung sa hangin. So pinagkaiba nilang dalawa, ito kaya niyang patayin ang hangin pag sinarado mo to in full, rather than this one, hindi mo to pwedeng isara. So mananatili lang mahina ang hangin niya, pero hindi mamamatay ang hangin. So ang disadvantage naman ito, hindi mo siya pwedeng ganun mag-spray ng patayo o pahiga, kasi matatapon yung pintura mo. Okay, unless na pagano lang siya, hanggang dito lang pupunta yung paint na hindi matatapon. Ang kagandahan dito, pwede ko mo itong palitan sa mga variation ng 1.0 hanggang 2.0. Okay, so napapalitan to, at alam ko pag binili mo to ay I think yung ibang brand may kasama na nito na separately na sa package na tatlong ganito. Itong Lotus, wala ko idea kung pag bumili ka kasama to, merong extra nito. Okay, so ito rin, mabibili mo rin to ng separate, pwede rin, pero pag bumili ka ng isang set, kasama na to lahat. Okay, ganun rin dito, pag bumili ka nitong Gravity F75,
F75 ang tawag dito, ay kasama na siya sa whole package. Okay, so kompleto na siya. So next one is yung Devil Bliss na spray gun, which is ang specs naman ito ay kompleto sa tatlo. Lagi nyo yan titignan yung tatlong yan pag bibili kayo ng spray gun. So ito yung sa adjustment ng buga. So ito yung sa paint, and ito na may sangin. So ganun din to. So hindi mo rin siya pwedeng ganunin kasi matatapon yung pintura. So hindi mo rin ito po pwedeng ganun, possible matapon yung pintura. And considering na mas maganda rin naman to kasi high quality ang buga nito, very high quality ang nito kasi medyo price ito, nagre-range to sa more or less or 3,000 o more or less ganyan. So ginagamit to pang kotse, pang finish. So ito yung mga ginagamit ng sa mga nagpipaint ng kotse. Okay, so dito tayo sa gitna, ito naman ginagamit pwede rin sa sprayable rugby. So pwede rin to gamitin sa mga heavy na bugahan, industrial, like epoxy primer, etc. Pwede to, okay, kasi napapalitan ng nozzle nito at heavy duty to kasi bakal, no, mabigat siya. So ito pinakamagaan. So hindi ka mangangalay umawak nito kasi magaan siya. So madali siya linisin compare sa ibang spray gun na kailangan baklasin lahat. So kung ano man ang katanungan natin regarding sa spray gun o may idea rin kayo sa ibang spray gun ay pwede nyo po i-comment down below. So may mga spray gun din na wala yung hangin. So ang masasuggest ko sa mga nagdi-DIY, nag-uumpisa, gamit kayo nito, itong F75. Use this one as a beginner kasi ito mas madali ang functionality rather than sa mga ganito, no? Marami kayong i-consider din dito. At pero kung ikaw naman bihasa na sa pag-spray, pwede kang pumili. Okay, marami iba-ibang klase na spray gun, may mas maliit pa nga rito. So wala lang ko nun. So sa mga susunod na video papakita ko sa inyo. So actually ito ay uulitin ko lang, nagre-range lang to sa mga 1,000 plus more or less. Mabibili nyo to sa mga paint centers, marami nito. Sabihin nyo lang F75 na spray gun na gravity feed. Eko, ang tawag dito sa mga ganitong spray gun is HPLB spray gun. Okay, yung mga ganito ay HPLB spray gun. Okay, so madali lang silang makilala dahil sa cap nila. Ito ay metal rather than this one is plastic. Okay, so hanggang dito na lang po yung video natin. I do hope na meron kayo napulot na idea kung ano yung pipiliin ninyong spray gun. So sa next video natin may panibago tayong itatackle na water-based paint na alam kong kailangan nito lalo na sa nagdi-DIY. So this is the opportunity para doon sa mga nag-i-struggle magmasilya, magpintura ng mga projects ninyo. So abang lang kayo sa ating channel at ituturo ko po sa inyo lahat yan na dito sa ating channel. So please do subscribe, like and share, and hit the notification bell para makagawa tayo na mas marami pang video para sa inyong lahat. Considering na itong channel natin para sa mga DIY at sa mga aspiring mga nagpipaint, carpentero, soon ay gagawa rin tayo ng video about tools. So salamat sa inyong pagsusubaybay at nawa ay pagpalain tayong lahat ng Diyos.